Pag-ibig ang isa sa mga bagay na nagbibigay kulay sa buhay ng isang tao. Pag-ibig na pwedeng mauwi sa happy ending o di kaya ay sa isang mapanakit na karanasan. Hindi man natin alam ang kalalabasan kapag tayo ay sumugal sa pag-ibig na ito. Isa pa rin po itong experience na bubuo sa ating pagkatao. Pero minsan may mga tao yata talagang ipinapanganak na malas sa pag-ibig katulad na lamang ng letter sender natin ngayon na si Cyrus. Katulad natin ay nagmahal lamang siya ng tapat at umibig sa mga dalagang inakala niyang nakatadhana na para sa kanya. Kaso nga lang, may iba pa palang plano ang kapalaran para sa kanya. Kung ano ito, yan ang dapat ninyong abangan dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Cyrus, 35 years old at isang marketing manager based dito sa Manila. Alam mo Papa Dudut, nasa punto na po ako ngayon ng buhay ko kung saan ay handa na akong bumuo ng sarili kong pamilya. Meron na akong stable career at sapat na ipon. Marami na rin po akong naipundar para sa future ko. Ang kulang na lang talaga ay ang babaeng mamahalin ko at ihaharap sa altar. Aaminin ko Papa Dudut na noong kabataan ko ay medyo magulo ang buhay pag-ibig ko. Marami akong naging girlfriend at marami akong babaeng nasaktan at marami rin namang mga babaeng nagpaiyak sa akin. Dati, ang rason ko lang kung bakit ako naghahanap ng girlfriend ay upang meron akong maipakilala sa publiko. Para magkaroon ng kompanyon at para na rin masagot ang sexual desires ko. Pero sa aking pagtanda, ang mindset na ito ay unti-unting nagbago. Totoo ngang nagbabago ang isang tao sa paglipas ng panahon. Ngayon ay hindi na ako nagbabase sa itsura, sa yaman o sa kung ano ang maibibigay sa akin ng isang babae. Ang hinahanap ko ngayon ay isang babaeng mamahalin ako at mamahalin ko ng tunay. Isang babae na magkakaintindihan kami, magbibigayan at sabay na magtataguyod ng isang simple pero masayang pamilya. Ang lahat ng ito ay nahanap ko po nang makilala ko si Myra. Nagtatrabaho siya bilang bank teller sa Pasay at una po kaming nagkita sa birthday party ng dati kong doormate. Actually ay marami kaming common friends ni Myra. Medyo malaki pero halos iisa lang ang circle of friends namin. Unang tagpo pa lang ay nagpalitan na kami kaagad ng contact number at mabilis na nagkagaana ng loob. Career-driven si Myra Papa Dudut dahil siya ang breadwinner ng kanyang pamilya. At palaging nauuna sa kanyang priority list ang trabaho at pamilya bago ang pangsariling kaligayahan tulad ng pag-ibig. Nahirapan pa akong ligawan siya pero hindi rin nagtagal ay unti-unti ko na rin naman siyang napaibig Papa Dudut. Hindi siya yung tipo ng tao na romantic. Hindi siya mahilig sa mga mahabang tawagan at kwentuhan sa mga text message. Sayang lang daw kasi ang oras niya sa mga ganong bagay. Bumabawi naman siya tuwing nagkikita kami. Kapag magkasama kaming dalawa ay sweet siya at clingy. Ganong klaseng setup ang nakasanayan naming dalawa na okay lang naman sa akin. Dahil pareho naman kaming busy tuwing hindi kami magkasama. Tumagal na mahigit 9 na buwan ng relasyon namin Papa Dudut. Doon ay naisip kong siya na talaga ang the one. Siya na ang babaeng pakakasalan ko at makakasama ko sa panghabang buhay. Daming tao sa labas ngayon ah. Anong meron? Weekend kasi. Siyempre, pagod sa school at work ang mga tao. Kaya siguro sila nagsilabasan ngayon para mag-unwind. Sa bagay, tayo nga ngayon lang din lumabas. Sobrang busy ko nga sa office ngayon eh. Medyo bigatin kasi yung client namin.
Sobrang daming demands. Kung alam mo lang. Kaya deserve talaga natin yung big meal na kinain natin kanina. Nagulat nga ako eh. Biruin mo, naubos mo yung lahat. Saan ba napupunta yung mga kinakain mo eh? Wala naman akong makitang taba sa katawan mo. Ganyan talaga kapag mabilis ang metabolism. Kahit anong lamon, hindi tumataba. Mabuti ka pa. Ang sarap sanang kumain kaso masyado akong conscious sa katawan ko ngayon eh. Ay nako, kahit tumaba ka pa, maganda ka pa rin naman eh. Ay sus, wag ako Cyrus ha. Nanggaling na ako sa face na mataba ako. Hindi mo lang alam kung gaano ako nabubuli nun dahil majubis ako, no? Kaya nga kahit gaano kasarap yung double burger na yan with mustard and mayo, pas ako. Okay na ako sa katawan ko ngayon. Basta ako, kakain ako kung kailan ko gusto. Ay, teka, anong oras na ba? Bakit? Wait lang, check ko. 5:45 na. May hinihintay ka ba? Si Ruel, usapan namin darating siya rito ng 5:00 eh. Magkikita kayo today? Hindi, may ibibigay lang siya. Anong ibibigay? Basta malalaman mo mamaya. Oh, speaking of the devil, ayun na pala yung loko. Sorry dude, sobrang traffic. Tinakbo ka na nga papunta rito eh. Ba't kasi ang layo na napili mong lugar para mag-date? Ilalaglag mo pa ako eh. Amin na, nasa na yung pinapakuha ko? Eto na. Ayos ah. Walang thank you ah. Mamaya na. Sige na, sige, doon ka na. Chill. Eto na, alis na. Bye Myra. Congrats. Ano raw? Eto, gift ko sa'yo. Para saan tong malaking box na to? Cake ba to? Wait lang, may something ba? Wala naman tayong sineselebrate, diba? Wala naman ako nakalimutan or what, no? Wala naman, pero may gusto lang akong ibigay sa'yo. Wow, ang sweet naman. Sige na, buksan mo na. Ito na nga, binubuksan ko na. Wow! Thank you, babe! Ang sweet mo naman! May isa pa akong gustong ibigay sa'yo. Meron pa? Hala! Hoy! Ba't ka lumuluhod dyan? Myra, matagal ko nang gustong gawin to. Babe, tumayo ka nga dyan. Nakakahiya. Tingnan mo nga, pinagtitinginan na tayo ng mga tao. I love you so much, babe. Will you marry me? Kapag hindi ka tumayo dyan, iiwan kita rito. Pero babe! I'm sorry, pero hindi kita masasagot ngayon. Papadudot, hindi ko may describe kung gaanong kahihiyan na hinarap ko matapos ang failed proposal ko sa harap ng publiko. Ang araw na pinaghandaan at pinakahihintay ko ay nauwi sa bangungot kung saan ako ay kinawaan at pinagtawanan. Pero maliban sa labis na kahihiyan ay nanaig pa rin ang sakit na nararamdaman ko sa katotohanang tinakbuhan ako ni Myra at hindi nito tinanggap ang alokong kasal. Matapos ang nangyari ay ilang linggong hindi nagparamdam at hindi nagpakita sa akin si Myra. Hindi niya binabasa ang mga messages ko sa kanya at hindi niya sinasagot ang tawag ko. Ayaw din niya akong harapin tuwing pinupuntahan ko siya sa bahay nila. Sa mga araw na hindi nagpapakita sa akin si Myra ay nilamon ako ng depresyon. Nag-file ako ng leave sa trabaho para magkulong sa bahay. Sa mga panahon na yon ay hindi ko alam kung ano ba talaga ang status namin ni Myra. Matapos niya akong hindian. Hindi ako sigurado kung kami pa ba o kasabay ng pagtalikod niya sa proposal ko ay ang pagtatapos na rin ng relasyon namin. 3 weeks ang lumipas bago nagparamdam sa akin si Myra, Papadudut. Nagpunta siya sa bahay para kausapin ako at ipaliwanag ang naging desisyon niya. Ayon kay Myra ay masyado pa raw maaga para pag-usapan ang tungkol sa kasal. Hindi pa raw siya handang iwan ang pamilya niya at ang mga responsibilidad niya sa kanila. At isa pa ay gusto niya muna akong kilalanin ng mabuti bago niya ako pakasalan. Humingi rin siya ng tawa dahil tinakbuhan niya ako sa gitna ng proposal. Nagulat lamang daw siya sa nangyari at hindi niya alam kung papaano mag-react mula rito. Sa huli, Papadudut, ay pinatawad ko na lamang si Myra.
Dahil una ay mahal ko siya at pangalawa ay may punto naman siya na siyang sinang-ayunan ng kaibigan kong si Ruel. Well, naiintindihan ko naman si Myra. Hindi sa kinakampihan ko siya ha, pero usually kasi, lalo na sa mga breadwinner sa pamilya nila, hindi nila priority ang love life eh. Ang gusto nila, bago sila lumagay sa tahimik, dapat matapos muna nila responsibilities nila para masabing tahimik na talaga sila. Sa case ni Myra, tulad nga ng sinabi mo, hindi pa siya tapos sa pamilya niya. Kaya siguro, ayun, tinakbuhan ka. Oo na, may point na kung may point. Pero ang sa akin naman, why prolong it, di ba? Kung mahal mo naman talaga yung tao at sigurado ka na sa kanya, ba't hindi mo pa papakasalan? Mahal mo at sigurado ka. Ikaw yun. Eh siya, mahal ka ba? At sigurado ba siya? Anong gusto mong palabasin? Dude, tanong lang yun ha. Walang halong mali siya, okay? Kailangan kasi natin i-consider lahat ng possibilities eh. Kaya nga tayo nandito at nagiinom, di ba? Para pag-usapan kung bakit gano'n na nangyari. Pero ayusin mo naman yung mga tanong mo, dude. Pinag-overthink mo ako lalo eh. Okay, sorry. My bad. Eh ito kaya, paano kung may traumatic experience na pala siya dati pagdating sa mga marriage proposals? Anong ibig mong sabihin? Tulad ng, For example, namatayan siya ng fiancé. O baka may nag-propose sa kanya tapos iniwan lang siya. Or tinakbuhan siya sa altar. Ganun. alam mo, pwede ka nang maging writer. Ang lawak ng imagination mo eh. Pero sa tanong mo, sa totoo lang, hindi ko rin alam ang sagot. Baka nga. Ay, ewan. Alam mo, hindi kasi namin pinag-uusapan yung mga past relationship namin eh. Hindi rin naman kasi ako nagtatanong. Para saan pa, di ba? Ako na yung present boyfriend niya. Bakit ko pa uungkatin yung mga lalaki sa buhay niya? May punto ka naman. Alam mo, tanggapin mo na lang yung rason niya. Yun lang yun eh. Hindi pa siya ready. As simple as that. Napaisip ako sa sinabi mo kanina eh. Paano nga kung hindi pa pala siya sigurado sa akin? Kaya nga sabi niya gusto ka pa niya kilalanin, di ba? As cliche as it sounds, hindi nga talaga parang kanin ng pagpapakasal na kapag napaso ka, pwede mong iluwa. Tandaan mo, wala pang divorce dito sa Pilipinas ha? So parang sinasabi mo na hindi rin naman kami magtatagal, ganon. Ang ibig kong sabihin, ayaw niya siguro magpadalos-dalos. O sige, sabihin na natin na nagmamahalan talaga kayong dalawa. Pero at what level? Mahal niyo bang isa't isa as girlfriend and boyfriend o mahal niyo ng isa't isa as husband and wife? Nakikita ka na ba niya bilang future niya? Ito ang mas matindi. Kasama ka na ba sa mga plano niya sa future? Alam mo, mas ginulo mo lang utak ko eh. Nagtatanong lang ako ha. Ano? Hindi mo alam ang sagot? Hindi. Hindi kasi gaanong expressive si Myra eh. Wala akong alam sa kung anong iniisip niya o nararamdaman niya. Kaya nga communication is the key. Hindi porket kayo na, pa-chill-chill ka na lang. Pag-usapan yung future nyo para naman may assurance kayo sa isa't isa. Hindi yung bigla mo na lang siyang papakitaan ng singsing tapos hindi nyo pa pala na pag-uusapan ng tungkol sa future nyo. Ano yun? Go with the flow na lang? Pareho naman na kaming stable sa buhay ah. Anong assurance pa ang kailangan niya? Assurance na hindi mo siya iiwan. Hindi ko naman talaga siya iiwan eh. Huwag mo sa akin sabihin yan. Sabihin mo yan sa kanya. Patunayan mo kay Myra na ikaw na talaga ang taong hinahanap niya. Ikaw na yung taong ka-till death do us part niya. Yung taong makakaagapay niya sa hirap at ginhawa. Ginagawa ko naman lahat ng yun sa kanya eh. Alagang-alaga ko nga siya. Hindi naman ako nagkulang. Alam mo yan kung gaano ako ka-hands-on kay Myra. Hindi pa ba sapat yun? Kung sa tingin mo sapat na ang mga yon, bakit siya nag-walkout sa marriage proposal mo? Papadudod sa kabila ng pagtanggi ni Myra sa marriage proposal ko ay nanatili pa rin naman kami bilang magkasintahan. Tinanggap ko na hindi pa talaga siya ready na magpakasal at sa mga sumunod na buwang pagsasama namin ay pinatunayan ko sa kanya na ako ang karapat-dapat para sa kanya. Katulad nga ng sinabi ni Ruel ay may kanya-kanyang priority sa mga tao at handa akong maghintay sa araw kung kailan ay ako na ang priority ni Myra sa buhay niya. Mas tumibay ang relasyon naming dalawa ni Myra, Papadudod. Natuto kaming mag-compromise at mas naging open kami sa isa't isa. Para sa ganon ay hindi na maulit pa ang nangyari sa amin dati. Umabot ang relasyon naming dalawa ng halos 1 taon.
Sa pagsasama namin yon ay pahapyaw kong ipinapahiwatig sa kanya ang kagustuhan ko ng magpakasal. After all ay hindi na kami buwabata, Papa Dudut. Ayaw ko din namang dumating ang araw na uugod-ugod na kami ay hindi pa nakapagtatapos sa pag-aaral ang mga anak namin dahil late kaming nagsimulang bumuo ng pamilya. Hindi ko naman minamadali si Myra, Papa Dudut. Naghihintay ako pero indirectly ay binibigyan ko siya ng mga ideas na malapit na akong mag-propose muli sa kanya. Ayoko nang magulat siya at takbuhan ulit ako kaya siniguro kong sa pangalawang pagkakataon ay iibahin ko na ang atake ko. Naging pribado ang second proposal ko kay Myra, Papa Dudut, para hindi siya ma-pressure at hindi na ulit mapahiya. Kung sakaling makatanggap muli ako ng masamang balita, Papa Dudut. Pero nadurog ang puso ko sa naging sagot sa akin ni Myra ng araw na mag-propose ulit ako sa kanya. Private and intimate. Ito ang naging tema ng second marriage proposal ko kay Myra, Papa Dudut. Sa tulong ng connections ni Ruel ay dinala ko si Myra sa isang kilalang restaurant na merong alfresco setting. Nang araw na yon ay inakala ni Myra na isi-celebrate lang namin ang aming anniversary. Walang may alam ng plano ko, Papa Dudut, maliban kay Ruel. Nakahanda na noon ang lahat. Nagkalat ang rose petals sa paligid na dinagdagan pa ng kandila at heart-shaped balloons para mas maging romantic ang atmosphere. Naging maganda naman ang dinner date namin, Papa Dudut, at masasabi kong love is in the air ng mga oras na yon. Lalo na tinaharana pa kami ng sweet and romantic na jazz music. Sobra ang kaba ko noon, Papa Dudut, habang kinakapa ang singsing sa bulsa ko. Lumuhod ako sa harap ni Myra. Pero bago ko pa man siya tanungin ng "Will you marry me" ay inunahan na niya ako. Nakipaghiwalay siya sa akin. Natigilan ako sa kinakaroonan ko nang marinig ko ang mga salitang lumabas sa bibig niya. Gusto na niyang makipaghiwalay sa akin, Papa Dudut. Yon ang naging sagot niya sa tanong na hindi ko man lang nagawang sabihin. Hindi niya sinabi ang rason kung bakit siya nakikipaghiwalay, basta ang maliwanag ay gusto na niyang tapusin ang relasyon namin ng oras na yon. Pagkatapos ng gabing yon ay si Myra na mismo ang bumura ng sarili niya mula sa buhay ko. Blinak niya ako sa lahat ng kanyang mga social media accounts, maging sa kanyang contacts. Hindi na siya nagpakita pa, nagparamdam o kahit nag-explain man lang kung bakit bigla na lang niya akong iniwanan. 2 buwan kong dinamdam ang sakit ng breakup namin, Papa Dudut. Pinilit kong mag-move on at inalis ang lahat ng pag-asang pinanghahawakan ko. Tinanggap ko na hindi na siya babalik sa akin hanggang sa isang araw ay bigla na lamang siyang bumalik at nagpakita sa akin, Papa Dudut. Myra, mabuti naman nagpakita ka na ulit. Nagpunta ako rito para magpaliwanag. Hindi mo na kailangang mag-explain. Gets ko na. Hindi ka pa ready, ayaw mo pang mag-asawa, may priorities ka pang iba. Gets ko na. Kung na-pressure man kita, I'm so sorry. Cyrus, sorry. Alam kong masakit yung ginawa ko sa'yo pero nasabi ko naman na sa'yo, di ba? Na hindi pa ako handa kasi kailangan pa ako ng pamilya ko. Yun lang ba talaga ang rason? Kasi pwede mo pa rin namang ipagpatuloy ang pagtulong sa family mo kahit nakasal na tayo eh. Tutulungan kita. Madali lang sabihin yan eh, pero mahirap gawin. Paano mo nasabi eh, hindi pa naman natin nasusubukan. Alam mo ba kung bakit lumaki akong walang tatay? Kasi iniwan niya kayo nung bata ka pa. Nakwento mo na yan sa akin dati. Nakwento ko rin ba ang dahilan kung bakit niya kami iniwan? Bakit nga ba? Bakit kayo iniwan ng tatay mo? Kasi 2 pamilya ang binubuhay ni Mama noon. Kami na pamilya niya at ang sarili niyang pamilya. Siya ang bumubuhay sa nanay at tatay pati na rin sa mga kapatid niya. Nag-away sila ni Papa dahil sa pera hanggang sa nawala na ng gana si Papa. Naghanap siya ng iba, iniwan niya kami. Ayokong mangyari yun sa atin. Hindi ako katulad ng tatay mo. Gaya nga ng sinabi ko, madaling sabihin pero mahirap gawin. Hindi lahat ng lalaki ay katulad ng tatay mo.
Huwag mo kaming lahatin. Kung bibigyan mo ako ng chance, patutunayan ko sa'yo na totoo ang mga sinasabi ko. I'm sorry talaga, Cyrus. Please, bumalik ka na sa akin. Hindi na kita pipiliting magpakasal. I'll wait. Hintayin kita kung kailan ka ready. Basta balikan mo na ako. Kung ano man yung naging pasya ko noon, hindi ko na babaguhin yun. Ayaw mo na ba talaga sa akin? Ay, Kung ganon, bakit ka bumalik? Bakit ka ulit nagpakita sa akin? pwede naman tayong maging friends eh. Mabait kang tao at alam kong hindi ako ang babaeng para sa'yo. Ayaw kitang paasahin. Friends, sa lahat ng pinagdaanan natin, lahat ng nangyari sa ating dalawa, tingin mo kakayanin kitang ituring na friend? Sorry, pero yun lang talaga ang pwede kong maibigay sa'yo. Alam ko na. Gets ko na. Kaya ayaw mo kong pakasalan kasi friends lang pala ang turing mo sa akin, tama ba? Tama nga si Ruel. Mahal kita, tanda na ako para sa'yo. Pero ikaw, hindi ka handa kasi hindi mo ako mahal. Yun pala yun. Ginusto naman kita, Cyrus, pero… Iba ang gusto sa mahal eh. Sige, kung ayaw mo na ako makita dahil sa nagawa ko sa'yo, aalis na lang ako. Thank you sa lahat. And I'm sorry. Sandali lang. Okay, sige. Friends na kung friends. Kung yun na lang ang tanging paraan para makasama ulit kita, tatanggapin ko na hanggang magkaibigan na lang tayo. Hindi kita pinipilit. Kung labag sa loob mo na maging magkaibigan lang tayo, okay lang. Maiintindihan kita. Hindi mo ako pinipilit. Ayoko mawala ka kaya masaya na ako dun. At least, makikita pa rin kita, makakausap, makakasama. Hindi man yun yung chance na hinihiling ko, pero tingin ko sasaya na ako ron. So, friends? Yeah, friends. Papadudot oo na marupok ako. Tinanggap ko ang friendship na alok sa akin ni Myra. Nasa punto na ako noon na gagawin ko ang lahat bumalik lamang siya sa akin. Siya pa rin talaga kasi ang tinitibok ng puso ko noon. Kahit sabihin kong move on na ako sa kanya, pero siya pa rin talaga ang hinahanap-hanap ko. Siya pa rin ang gusto ko. Kaya sobrang saya ko nang muli siyang magpakita sa akin. Tinanggap ko siya pabalik kahit na pagkakaibigan na lamang ang kaya niyang i-offer. Pero hindi normal na pagkakaibigan ang nangyari sa amin, Papa Dudut. Hindi ginagawa ng tipikal na magkaibigan ang nangyayari sa amin noon kahit na ang label lang namin sa isa't isa ay friends. Actually, ay kulang ang label na yon. Ang dapat na tawag sa amin ay friends with benefits. Dahil bukod sa pagiging magkaibigan ay meron pang nangyayari sa aming dalawa kahit na wala na kaming relasyon. Nakikita na lamang kami noon kapag tinatawag kami ng init ng laman. Alam ko, Papa Dudut, na noong mga panahong yon ay ginagamit na lamang ako ni Myra para sa pansarili niyang pangangailangan. Naging one-sided na lamang ang bawat interaction naming dalawa. Alam ko sa sarili ko ang katotohanan yon pero naging in denial ako dahil umaasa pa ako noon na may babalik pa namin ang dating kami. Pero sa pagtagal ng ganong klase naming setup ay naramdaman kong para na lamang akong karinderya na sakalang niya pinupuntahan tuwing nagugutom siya. Ruel, sorry na late ako. Dude, saan ka ba nanggaling? Sa Batanes? 2 hours na ako naghihintay dito ah. Sorry na, hinatid ko pa kasi si Myra eh. Myra? Akala ko ba wala na kayo? Wala na nga kami, matagal na. Oh, so? Anong so? So bakit mo siya hinahatid? Ba't nagkikita pa rin kayo kung hiwalay na kayo? Mahabang kwento eh. Basta, sabihin na lang nating we're still in good terms sa kabila ng nangyari. Ha? Paano nangyari yun? Dude, walang mag-ex na nagiging close pagkatapos ng breakup. Meron, kami. So, anong lagay nyo ngayon? Friends? Oo, friends. With benefits. Sira ulo ka talaga. Pumayag ka maging fubu? Bobo ka ba? Bakit? Anong masama dun? Ginagawa din naman namin yung kahit nung kami pa.
Nung kayo pa, pero iba na ngayon. Wala na kayo. Uulitin ko ha, wala na kayo. Oh, tapos, anong punto mo? Nabobobo ka na nga ata talaga. Yun ba nagagawa ng pag-ibig? Dude, ginagamit ka niya for pleasure. Ayaw niya mag-commit sa'yo pero gusto niya magstay para gawin kang parausan. Naisip mo ba yun? O naisip mo pero ayaw mo lang i-acknowledge kasi mahal mo pa siya? Alam mo, ginusto ko naman yung setup namin eh. Wala naman akong reklamo dun. Wala rin siyang reklamo kaya wala nang problema dun. Walang problema ngayon. Pero kapag nakahanap na siya ng ibang lalaki tas bigla kanyang iwan. Oh, ano? Nakikita mo na ba yung problemang sinasabi ko? Ready naman ako sa consequences eh. Tsaka wala pa tayo dun. Hayaan mo na lang ako. Bahala ka sa buhay mo. Matanda ka na para dyan. Basta kapag dumating yung araw na sinasabi ko, wag mo akong maiyak-iyakan ha. Sira, kailan ba ako umiyak sa'yo? Wala pa. Kasi dati ginagamit mo isip mo. Ngayon ewan ko na kung saan mo naiwan ang utak mo. Di ka na nag-iisip na maayos. Ito naman, suportahan mo na lang ako. Hindi ako sumusuporta sa mga bobo. Tara na nga. Saan ba tayo inom? Siyempre, sa dati. Gusto ko ng beer eh. Ako rin. Kailangan ko ng alak. Sumakit ulo ko sa pinaggagawa mo. Nababaliw na yata tong kaibigan ko eh. Maiintindihan mo rin ako once na na-inlove ka na. Wag mo ko igaya sa'yo no. Hindi ako nagpapauto sa pag-ibig. Okay, sabi mo eh. 2 buwan ang tinagal ng pagiging friends with benefits namin ni Myra, Papa Dudut. Wala kaming ibang ginawa kundi puro sex at wala ng iba. Kung may bayad nga lang ang bawat pagsasama namin ni Myra gabi-gabi ay baka may pambili na ako ng bagong release na smartphone sa merkado. Yun nga lang ay hindi ko siya mahindian sa gusto niya, Papa Dudut. Dahil nga gusto ko rin naman ang ginagawa ko noon. At kahit masahol pa sa bagay ang trato niya sa akin ay may natitira pa rin akong pagtingin sa kanya. Masakit man ang katotohanan yon ay tinanggap ko na lamang na hanggang doon lang ang magiging papel ko sa buhay ni Myra. Maniwala kad sa hindi ay sinubukan ko ulit na ligawan noon si Myra. Naghabol ako sa kanya pero tuwing binubuksan ko ang topic ng relationship ay pilit niya itong iniiwasan. Nang mapuno na siya ay inamin niya sa pagmumuka kung wala na siyang nararamdamang pagmamahal sa akin. Nilalapitan lang niya ako para sa panandaliang aliw at hanggang doon na lamang talaga aabot ang relasyon naming dalawa. Siguro nga ay tama si Ruel na nabobobo ako dahil sa pag-ibig dahil matapos akong masampal ng masakit na katotohanan ay hinayaan ko lang si Myra na ipagpatuloy namin ang kung anuman ang meron kami noon. Hanggang sa naging matumal na ang pagkikita namin dalawa at dumating ang araw na tuluyan na siyang hindi nagpakita pa sa akin, Papa Dudut. Papa Dudut, mahabang panahon ang lumipas at ni anino ni Myra ay kailanman ay hindi ko na nakita pa. Nahirapan akong kalimutan siya at nahirapan po akong mag-move on mula sa kanya. Siguro nga ay mahirap talagang bitawan ng isang taong minahal mo ng totoo kahit na gaano pa kasakit ang ginawa niya sa iyo. Nasa alaala ko pa rin siya hanggang ngayon at tuwing sumasagi siya sa isipan ko ay hindi ko maiwasang manghinayang. Napapatanong ako kung saan ako nagkamali at kung saan nagsimulang masira ang relasyong sinimulan namin na inakala kong panghabang buhay na. Aaminin ko sa iyo, Papa Dudut, na nawalan na ako noon ng ganang maghanap pa ng ibang taong mamahalin. Sa edad kong ito ay parabang nawalan na ako ng motivation na kumilala ulit ng bago. Back to zero na naman kasi ako. Kailangan ko na namang magumpisa sa pinakasimula. Kailangan ko na namang kumilala ng bagong tao. Kunin ang kanyang tiwala at mahalin ang kung anuman ang meron siya. Iniisip ko pa lamang ang mga bagay na ito ay nararamdaman ko na ang pagod. Ayaw ko nang umulit pa sa simula lalo na kung hindi naman sigurado kung siya na ba ang makakasama ko hanggang sa dulo. Pero hindi ako makakahanap ng panibagong pag-ibig kung wala akong gagawin. Dahil sa kagustuhan kong makabuo ng sariling pamilya, ay muli kong binuksan ang puso ko. At dito ko na nakilala si Cherie.
Nasa bar kami ni Ruel noon kasama ang ilang kaibigan nang magpadala ang grupo nila ng tequila shots sa table namin, kapalit ng pangalan ko. Hindi ko ito pinansin noong una pero porsigido noon si Cherie na makuha ang pangalan ko. Kaya nang lumabas ako ng bar upang magsindi ay sinundan niya ako. Boss, isang yosi. Thank you. May lighter ka? Ha? Eto. Nag-iyosi ka pala. I'm sorry. Sabi ko, ang amo na mukha mo. Hindi ko in-expect na pugon ka rin pala. Hindi ba pwedeng manigarilyo kapag maamo ang muka? Hindi naman bawal. Hindi lang pumasok sa isip ko nung nakita kita kanina sa loob. Okay. Hindi yata nasabi ng server kanina pero ipinapatanong ko pala kung anong pangalan mo. Ikaw yung nagbigay ng tequila shots sa amin? Yep. So ano nga ang pangalan mo? Bakit mo naman gustong malaman pangalan ko? Type kita. Wow, sobrang straightforward mo naman. Sherry. Yan ang pangalan ko. Cyrus, nice to meet you, Sherry. Ooh, Cyrus pala. Bakit? Hindi ba bagay? Pwede na rin. Pero yung itsura mo pang Matthew yung sa Bible. Babyface ka kasi, parang good boy. Sa totoo lang, yan din ang karaniwang sinasabi nila sa akin. Alin, babyface to good boy? Sa baby-faced. Sa good boy, medyo tagilid tayo dyan. May girlfriend ka na? Wala. Asawa? Mas lalong wala. Sandali lang. Para saan ba tong interview na to? Wala naman. Tinitignan ko lang kung pasok ka sa standards ko. Wow. Wala akong masabi. Pasok naman ba ako? Oo, pasado na. Pasadong pasado. Mabuti naman kung ganun. Ikaw ba? May boyfriend ka na? Kung may boyfriend ako ngayon, hindi na ako dapat nakatayo dito sa tabi mo. Medyo slow ka rin pumakeup, no? Sinisiguro ko lang naman. Bakit? Type mo rin ba ako? Maganda ka. Sexy, tapos… Amin na phone mo. Ha? Bakit? Isisave ko lang contact number ko. Huwag ka mag-alala. Sa suot kong heels, hindi ko may tatakbo yung cellphone mo. Tsaka baka mas mahal pa ang gamit kong phone kaysa sa'yo, no? Okay, chill. Nagtatanong lang naman eh. Oh, eto na. Ayan. Aantayin ko message mo ha. Maiwan na kita dyan. Balik na ako sa loob. Papadudot maganda naman si Cherie. Matangkad siya, morena at maganda ang hubog ng kanyang katawan. Karaniwang nakikita ang ganda niya sa mga dalagang sumasali sa mga national pageants. Pero hindi ko alam kung bakit tila hindi ko siya makitaan ng spark. Oo nga't ideal siya bilang girlfriend pero nung una ko siyang makita ay wala akong naramdamang interes sa kanya. Pero kahit na ganoon ay tinanggap ko pa rin ang alok niyang pakikipagkaibigan. Ilang araw ang pinalipas ko bago ko siya kinontak. Naging okay naman ang naging reconnection namin, Papadudut. Ilang linggo naming kinilala ang isa't isa through chats and calls bago naming maisipang magkitang muli. Sa pangalawang pagkikita namin ay nagbago ang first impression ko kay Cherie. Hindi na lamang siya basta babaeng nakilala ko sa bar. Mas marami pa pala siyang dimensions na tinatago kumpara noong una kaming nagkita. Makulit siya, straightforward at maraming baon na kwento. Malawak ang knowledge niya sa mga bagay-bagay kaya kahit na anong topic ang ibato mo sa kanya ay kaya niyang sumabay. Politics man, sports, science at maging showbiz. Nakikita ko sa personality niya na hindi kanya uurungan kahit na mas malaki ka pa kesa sa kanya. May pagka-adventurous at liberated siya na malayong malayo sa ideal type ko. Pero hindi ko alam, Papadudut, kung bakit habang tumatagal ay unti-unti na rin akong nagkaka-interes sa kanya. Alam kong nung unang magkita kami ay interesado na siya sa akin. Kaya sinubukan kong iwasang magbigay ng motibo sa kanya para hindi siya mag-assume at masaktan. Pero habang nakikilala ko ang personality niya, Papadudut, ay nakabuo na rin ako ng feelings para sa kanya.
Napagod ako doon Satisfied? Pwede na. Anong pwede na? Ikaw nakakababa ka naman ng self-confidence. Biro lang. Wala ka bang tiwala sa sarili mo? Alam mo, ang layo-layo talaga na naging first impression ko sa'yo sa totoong ikaw. Ano bang first impression mo sa akin? Yung totoo? Akala ko boring ka. Boring? So bakit mo ako nilapitan nun kung boring naman pala ang tingin mo sa akin? Di ba nga sabi ko sa'yo, type kita. Wala naman akong pake kung ano man ang personality mo. Basta gusto kita, period. Ngayon, ano nang masasabi mo tungkol sa akin? Maamo pa rin ang itsura mo pero wild. Nakakatuwa nga Parang unang tingin sa'yo maamong tupa tapos pagdating sa kama, daig mo pa ang tigre. Asset ko yan. Oh, huwag masyadong lumaki ang ulo Hindi nga, seryoso. Yung last girlfriend ko nga, ito lang pala ang habol sa akin Akala ko love niya ako. Katawan ko lang pala ang mahal niya. Ang sad boy naman. Ano bang nangyari? Ba't kayo naghiwalay? Ayun nga, gusto lang niya ng sex. Nung nag-offer ako sa kanya ng kasal, biglang nawala na parang aswang. Nakakala mo hinaina ng bawang. Takot na takot sa singsing. Ang sabi, priority daw muna niya pamilya niya. Pero hindi naman ako maiwan. Kasi nga, gusto tong katawan na to. Itong braso na to. Itong abs. Itong dibdib. Itong… Oh, tama na. Gets ko na. Mabalik tayo. Gaano kayo katagal bago kayo naghiwalay? Alam mo, wag na natin pag-usapan yan. Past is past. Wag na nating balikan yan. Ang bitter mo naman. Di ka pa nakaka-move on, no? Naka-move on na ako. Tanggap ko na object lang ang tingin niya sa akin. Talaga ba? Oo, swear. Okay. Sino naman ang mas maganda sa aming dalawa? Siyempre, ikaw. Kala mo ba mabobola mo ko, Pero syempre alam ko na yun. Total, napag-usapan na natin ang tungkol sa Pasko. Pwedeng pag-usapan naman natin ngayon ang present? Oh, anong meron sa present? Gusto mo pa ng round 2? Hindi, gusto lang kitang tanungin kung willing ka ba na pumasok sa relationship with me? Gusto mo ako maging girlfriend? Ganun na nga. Kung gusto mo lang naman. Na-inlove ka na sa akin, no? Ang bilis mo namang ma-fall. Hindi, kasi, syempre, ganito kasi yan. Shh! Huwag ka nang mag-explain. Alam ko namang makamandag ako Pero oo, pumapayag ako na maging girlfriend mo. Totoo? Ang tagal ko na kayang hinihintay na ligawan mo ko. Ang bagal-bagal mo kasi. Kailangan pa may mangyari sa atin bago ka magsabi niyan? Syempre, kailangan… Shh! Sabing huwag ka na mag-explain Okay, so as of today, I now declare Cyrus and Sherry as magjowa. Ayan, huwag mong kakalimutan monthsary natin Papadudot, hindi na ako pinahirapan pa ni Cherie. Agad niya akong sinagot at hindi ko man inaasahan pero bigla kaming nag-click sa isa't isa. Pero aaminin ko po sa inyo na noong simula ay hindi pa ako noon 100% sure sa nararamdaman ko kay Cherie. Maaring infatuation lamang ito dahil kung ikukumpara ko ang feelings na nararamdaman ko kay Myra ay iba siya sa nararamdaman ko para kay Cherie. Ganun pa man ay alam ko sa sarili ko na may gusto na ako sa kanya noon. Hindi ko lang sigurado kung love ba ito o baka ginagawa ko lamang siyang coping mechanism upang tuluyang makapag-move on mula kay Myra. Pwede nating sabihin na ginagawa ko siyang rebound. Oo, alam kong hindi magandang pakinggan ang term na ito sa isang relasyon pero naniniwala ako na lahat tayo ay matututo namang magmahal. Kung ako nga ang papipiliin sa katanungang mahal ka o mahal mo, mas pipiliin ko ang taong mahal ako dahil katulad nga ng sinabi ko ay meron pa akong pagkakataon na kilalanin at mahalin ang taong mahal na ako. Umabot ng 6 na buwan ng relasyon naming dalawa ni Cherie, Papadudut. Sa pagsasama namin yon ay naramdaman ko mula sa kanya ang genuine love na inaasahan ko. Sa aming dalawa ay mas matimbang ang ibinibigay niyang pagmamahal sa akin kesa sa ibinibigay ko sa kanya. Pero sinubukan ko namang gawin ang lahat para hindi niya maramdamang
taken for granted siya. Lumipas pa ang mga buwan ay biglang nakaramdam ng sintomas ng pagbubuntis si Cherie. Nagpa-check up kami sa OB at doon nga ay nakumpirma namin na nagdadalang tao na siya. Sabay kaming nag-celebrate sa nalaman naming balita, Papa Dudut. Doon din ay sinimulan ko ng pagplanuhan ng marriage proposal ko sa kanya. Sabi ko sa sarili ko ay siya na ang babaeng pakakasalan ko. Yun nga lang, Papa Dudut, sa sumunod na araw ay bigla na lang nawala si Cherie na parang bula at kailanman ay hindi na nagpakita sa akin. Papa Dudut, sa pangalawang pagkakataon ay muli akong tinakbuhan ng isang babae. Para nga lang akong nakaramdam ng deja vu dahil nangyari na sa akin dati ang ginawa sa akin ni Cherie. Hindi naman ako matatakoting tao pero hindi ko alam kung bakit lapitin ako ng mga mahilig mang-ghost. Karaniwan sa magkakarelasyon kapag nalaman nilang buntis ang babae ay ang lalaki ang biglang nawawala at tumatakbo sa kanyang responsibilidad. Sa kaso ko, Papa Dudut, ay iba. Babae ang biglang nawala matapos niyang malamang buntis siya. Sa pagkakataong yon ay tinanong ko na ang sarili ko kung ano ba ang mali sa akin at palagi na lamang akong iniiwan. Hindi ko alam kung kulang ba ang ibinibigay kong effort at hindi pa ba sapat. Ang kung ano ang meron ako kaya bigla na lamang akong iniiwan ng mga tao. Para akong laruan na pagkatapos pagsawaan ay basta-basta na lamang iniiwan. Papa Dudut, sinubukan kong hanapin si Cherie at hindi ko siya pwedeng basta pakawalan nang wala man lang explanation dahil dala rin niya ang anak ko at masyadong unfair para sa akin na ilayo niya ang bagay na matagal ko nang hinahangad. Ang magkaroon ng pamilya. Yun nga lang ay wala na si Cherie sa dati niyang inuupahan. Burado na rin ang mga social media accounts niya at maging ang personal number niya ay out of reach na. Ang nakakainis ay ni wala akong kakilala sa mga kaibigan at pamilya niya na pwede sanang malapitan dahil hindi niya ako ipinakilala sa kanila. O ano? Kumusta nang iniwan? Masaya ka? Tuwang-tuwa ah. Baka magpa-party ka pa niyan ah. Pini-playtime lang naman kita eh. Masyado kang seryoso. Ano nga? Kumusta ka na? Eto, broken na naman for the second time. Hindi kaya kara mo na yan kasi nung kabataan natin ikaw yung laging nangiiyon sa mga babae? Sabi sa'yo eh, babalik din sa'yo yung mga pinaggagawa mo noon. Ikaw na tuloy ang iniiwan ngayon. Mabuti pa ako. Good boy lang. Kaya kahirap magka-girlfriend eh. Masyado kang pag-good boy. Huwag mo nga ipasa sa akin ng topic. Ikaw dong kinukumusta ko eh. Kung nagpunta ka rito para asarin lang ako, umuwi ka na lang. Ganyan ang bonding. Para saan pat na-invento ang kaibigan kung hindi kayo mag-aasaran, di ba? Ano ba talaga? Ba't ka nandito? Kinukumusta nga kita, di ba? Pangatlong beses ko nang sinabi yan. Paulit-ulit? Hindi nga ako okay. Hindi pa ako okay, okay? Gusto mo bang mag-inom mamayang gabi? Free ako. Wala ako sa mood lumabas. Hindi mo na ba talaga siya nahanap? I mean, si Cherie? Wala na eh. Para siyang magic trick na bigla na lang nawala. Ang mga magic trick hindi yan nawawala. Itinatago lang yan ng magician mula sa audience. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi mo lang siya makita ngayon pero nandito lang yan sa Pilipinas. Hindi na nga si Cherie ang habol ko eh. Yung batang dinadala niya. Yung anak ko ang gusto ko. Anong plano mo ngayon? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula eh. Maliit man tignan ng Pilipinas sa mapa. Para sa isang tao, malaki pa rin yan. Saang lupalop ko ngayon nahanapin si Cherie? Ano ka ba? Sabi nga nila maliit lang ang mundo eh. Sure ako, magkikita at magkikita rin kayo. Ang daya niya. Sobrang daya. Anong karapatan niyang ipagkait sa akin ng anak ko? Alam mo namang yun ang matagal ko ng wish, di ba? Mahirap kasi magsalita eh. Hindi natin alam kung anong rason ni Cherie. Wala tayong alam kung anong balak niya sa bata. Hindi kaya plano niya magpalaglag? Imposible yun. Sobrang saya niya nung malaman niyang buntis siya eh. Madali lang magpanggap na masaya. Nakaya nga niyang magpanggap na mahal ka eh. Maging masaya pa kaya? Hindi niya gagawin yun. Tingin mo, masyado ba akong mapagtiwalang tao? Bakit ang dali kong maloko, dude? Ang laki kasi ng tiwala mo sa mga tao eh. Tandaan mo, hindi lahat na nakakasalamuha mo ay mabait. Marami dyan ang tuso rin. Puno ng ambisyon.
puno ng pangangailangan at gagawin nila ang lahat para makuha nila yung gusto nila. Ano nang gagawin ko ngayon, Roel? Ano ba dapat ang ginagawa mo kung gusto mong mahanap ang isang bagay? Eh di maghanap ka. Saan ako maghahanap? Doon, sa ilalim ng kama mo. Baka sakaling nandun nagtatago si Sherry. Ito naman parang gago eh. Ano ka ba? Kung alam ko lang kung saan tayo maghahanap, eh di matagal na sana nating nahanap si Sherry. Magsimula ka sa mga lugar na pinupuntahan yung dalawa dati. Mga lugar na nababanggit niya or yung mga lugar na napag-usapan yung gusto niyong puntahan. Basta dude, kung gusto mo talagang makita ang anak mo kay Sherry, gawin mo ang lahat. Yan ang pangarap mo, di ba? Eh di habulin mo. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Mahirap para sa akin, Papa Dudut, ang nangyari, lalo na't alam kong may isa akong anak na maaaring hindi ko man lang masisilayan. Maliban sa sakit na ipinadama sa akin ni Sherry ay nagkaroon din ako ng kaunting galit sa kanya dahil itinakbo niya ang anak ko nang hindi man lang ako kinakausap, Papa Dudut. Hindi ko na nahanap si Sherry simula noong araw na iniwanan niya ako. Hindi man lang siya nag-iwan ng bakas para mahanap ko siya. Para bang bigla na lang siyang nawala sa ibabaw ng mundo. Kailanman ay hindi nawala sa isipan ko si Sherry at ang dinadala niyang bata. Araw-araw kong ipinapanalangin na sana ay maging safe sila, lalo na ang bata sa sinapupunan niya. Kahit na wala mang kasiguraduhan, kung makikita ko pa sila ay gusto kong maging safe silang dalawa. Sa pagdaan ng mga araw ay pinilit kong mag-move on. Sinunod ko ang advice ni Ruel na mag-self-love na muna. Hindi ko pa rin naman isinasara ang puso ko sa maaring bagong pag-ibig na dumating para sa akin. Pero noong mga panahong yon ay hindi ko na pinipilit ang maghanap. Naghintay na lamang ako at kung may darating man ay hindi ko siya pagsasarahan ng pinto. Sa mga sumunod na buwan ay ibinuhos ko ang buong oras ko sa pagta-travel. Nagbabaka sakaling isa si Sherry sa mga taong makasalubong ko sa daan. Umikot ako sa iba't ibang parte ng Pilipinas at lumabas ng bansa upang makalimutan ang masaklap na kinahinatnan ng love life ko. Papadudot, tanggap ko na hindi ko na makikita kailanman sina Sherry at ang anak ko sa kanya. Pero kung kailan tinanggap ko na ang katotohanan yon na isa ka naman nagbiro ang tadhana. Nasa Boracay ako noon nang maisipan kong magpunta sa isang cafe. Favorite place ito ni Myra tuwing nagpupunta kami noon sa Boracay dahil sarap na sarap siya sa specialty nila na ubi pancake. Sa lugar na yon mismo ay nakita ko si Sherry, Papa Dudut, buhat-buhat ang isang baby. Hello, Ruel. Ba't napatawag ka? Dude, nasan ka? Busy ka ba? Bar tayo tonight. Pas, nasa Boracay pa ako ngayon eh. Next week pa ang uwi ko. Hindi ka pa ba nakauwi? Ang tagal mo na dyan ah. Namiss ko mag-Boracay eh. Last time na nagpunta ako rito, kami pa ni Myra. Ayan, kaya pala nag-Boracay. Magre-reminisce pala ng old memories. Sira, gusto ko lang magbakasyon. Siyempre, susulitin ko na yung vacation leave ko. O sige, paano yan? Kita-kits na lang pag-uwi mo. Enjoy ka dyan. Bawi ako next time. Sabi na lang sa iba na... Na ano? Hello? Nandiyan ka ba? Sandali lang, dude. Tatawagan kita ulit. Dude, ano ba? Sherry? Cyrus? Anong ginagawa mo rito? Ikaw nga. Alam mo ba kung saan kita hinahanap? Siya na ba yung anak natin? Siya yung pinagbuntis ko. Dala ka ng ekstrang damit ni Simon eh. Tingnan mo tuloy. Cyrus? Myra? Anong Teka, anong meron dito? Wait lang ha. Magkakilala ba kayo? Sherry, ano to? Myra, kunin mo na yung mga bata. Mauna na kayo sa sasakyan. Kakausapin ko lang si Cyrus. Teka, sandali lang. Saan mo dadali ng anak ko? I'm sorry, Cyrus. Sige, Sherry. Doon na lang kami sa sasakyan maghihintay. Anong nangyayari? Babe? Tinawag ka niyang babe? Maupo ka.
Sagutin mo ako! Girlfriend ko si Myra, okay? At wag mo ko sinisigawan. Kung gusto mong maliwanagan, ito na ang huling chance mo kaya maupo ka dyan. Magpaliwanag ka na lang. Simulan mo na, please. Okay, fine. Bago mo nakilala si Myra, girlfriend ko na siya. Ginamit ka lang namin, Cyrus, para magkaroon kami ng anak. Nung mabuntis si Myra, iniwan ka agad katulad ng ginawa ko nung mabuntis din ako. Yun lang ang habol namin sa'yo, kaya oo. Yung batang nakita mo, anak mo sa akin. Yung batang bitbit ni Myra, anak niyong dalawa. Ibig mong sabihin, buntis si Myra nung iwan niya ako? May dalawa na akong anak? Slow ka pa rin talaga, no? Gusto kong makausap si Myra. Tapos na ang trabaho mo. Hindi mo na siya kailangang kausapin. Kung may katanungan ka pa, sa akin mo na lang itanong. Bakit niyo nagawa sa akin to? So ginamit niyo lang talaga ako? Ano? Masaya na ba kayo? Masaya ba kayo na nakuha niyo ang gusto niyo matapos kayong manloko ng tao? Oo, masaya na kami. Kaya wag mo na kaming guluhin. Wala na kaming plano magpakita sa'yo. Maswerte ka lang at natsambahan mo kami rito. May karapatan din ako sa mga anak ko. Siguro nga meron, pero yun lang. Ito na ang huling araw na makikita mo kami. Kung wala ka ng tanong, alis na ako. Sherry, please. Kahit mayakap ko lang ang mga anak ko. Hindi Sherry ang pangalan ko, Mariel. Huwag ka na magtangkang sumunod. Kung ayaw mong mag-file kami ng restraining order laban sa'yo, bahala ka. Mas mawawalan ka ng chance na makita ang mga anak mo. Please naman, Sherry. Nagmamakaawa ako sa'yo. Goodbye, Cyrus. Salamat sa tulong mo. Papadudot ilang taong kong ipinanalangin at hiningi na magkaroon ako ng sariling pamilya. Ang hindi ko alam all this time ay hindi lang pala isa kundi dalawa na pala ang anak ko. Single ako, hindi pa kasal pero may dalawa na akong anak. Ang masaklap nito ay wala sila sa poder ko at never na silang mapapasa akin. Ni mahagkan at mahawakan man lang sana sila ay ipinagkait pa sa akin. Sobrang sakit ng ginawa nila sa akin, nila Myra at Sherry, Papadudot. Ginamit nila ako para sa sarili nilang pangangailangan. Hindi ko lubos maisip na may mga ganitong klase ng tao na handang manakit ng emosyon ng tao para lang makuha ang inaasam nila. Nag-extend ako noon sa Boracay, Papadudot para hanapin sina Sherry at Myra pero unfortunately ay hindi ko na sila muling nakita pa. That was 3 years ago. Ilang taon din pong hindi nawala sa isipan ko kung kumusta na nga ba ang mga anak ko. Sobrang laki ng impact na ginawa nila sa akin na tuwing may nagpaparamdam ng motibo sa akin ay nagkakaroon na kaagad ako ng trust issues. Hanggang ngayon, tuwing naaalala ko sina Myra at Sherry ay may nananatili pa ring puot sa puso ko dahil sa ginawa nila sa akin. Sa ngayon ay wala na akong balita sa buhay nila Myra at Sherry, Papadudot. Pero isang bagay na lamang ang tanging hiling ko ngayon. Na sana hindi man ngayon pero balang araw ay sana ay makita ko man lang ang dalawa kong anak kahit sa pangalawang pagkakataon. Nananatili pa rin po akong single ngayon pero alam kong darating ang araw na makakahanap rin ako ng babaeng mamahalin ko ng totoo. At hindi dahil may gusto siyang makuha mula sa akin. Balang araw ay magkakaroon din ako ng pamilya at kung kailan yon ipagkakaloob sa akin ay hahayaan ko na lamang ang nakatataas na magpasya. Maraming salamat po Papadudot at sa lahat ng inyong mga listeners. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. God bless sa inyong lahat and more power. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Cyrus. Scam, pati pala sa love life ay meron po nito. Mahirap mabiktima ng fake love at fake promises mula sa mga taong fake. Kaya mga kabarangay, paulit-ulit namin kayong pinapaalalahanan na surihing mabuti at kilalanin ang mga taong pinapapasok natin sa ating buhay. Hindi lang yan sa relationship kundi in general. Tama nga na hindi lahat ng tao ay may mabuting puso.
Ang ilan sa mga nasa paligid natin ay hindi natin alam na baka may mga hidden agenda, kaya doble ingat po tayo. Para naman sa letter sender natin na si Cyrus ay huwag kang mag-alala. Dahil bad experiences will teach you good lessons. Wish you all the best at sana balang araw makuha mo rin ang mga bagay na hinahangad mo sa buhay. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories #1. Pili kung sino ang ating mamahalin. Hindi rin natin mapipilit ang ating mga sarili na kalimutan ang taong nasimulan na nating mahalin. Ikaw kapuso, kakalabanin mo ba ang puso mo dahil sa taong pinili nitong gustuhin? Dear Papa Dudut, ako nga pala si George, 25 years old at 5 taon na ang nakakalipas nang maganap ang ibabahagi ko sa inyo, Papa Dudut. Kapag nakita niyo ako ay mapagkakamalan niyo akong lalaki. George, Tibo nga ang tawag sa akin ng mga kakilala ko dahil sa buhok, pananamit, asta at mga hilig ko. Malaking impluwensya noon sa akin ang mga pinsang kong lalaki at ang yumao kong ama. Mas nagustuhan kong makisama sa mga lalaki at hindi ako naintindihan ng mga kasabayang kong babae. Kaya naman mas lalo tuloy akong napasama sa mga lalaking kakilala ko. Isa na po doon ay si Paolo, kaidaran ko rin. Naging kapitbahay ko siya noong 17 years old pa lamang ako at noong tumagal naging matalik kaming magkaibigan hanggang sa magkolehiyo na kami, Papa Dudut. Parehas kasi kaming nahilig sa pagbabike at video games. Bukod pa doon ay nasakyan ko rin ang topak niya. Kaya kahit noong lumipat na sila ng bahay, nanatili pa rin ang closeness naming dalawa. Madalas siyang nasa bahay noon lalo na kapag may kailangan o kaya kapag gusto niya lang ng kapayapaan. Pero mas madalas siyang nasa bahay kapag broken-hearted siya, Papa Dudut. Hindi ata ako papasok sa NSTP para magawa ko yung assignment natin sa Logic. Ay, okay. Pumasok ka pa rin sa NSTP ha. Balitaan mo kung merong gagawin para makahabol ako. Ako na lang bahalang gumawa ng assignment natin sa Logic. Okay. Ay, mukha namang wala kang interes sa mga sinasabi ko eh. Gusto mo ba pag-usapan kung ano yung problema mo? Alam mo naman kung anong problema ko eh. Si Laura na naman ba yan? Meron pa bang iba? Halos isang buwan na nung binasted ka niya. Baka naman pwede mag-move on ka na. Ang dali lang sabihin yan kasi wala ka naman sa kalagayan ko. Grabing patay ng patay talaga ako sa kanya eh. Kakaiba siya. Siya lang talaga yung… Ganyan din kaya yung sinabi mo kay Joy, kay Ellen, kay Marie, kay Kate, pati na kay… Basta, kakaiba si Laura sa lahat. Okay. Sige. Nabuwang na ata ako sa kanya. Di na ako makapag-concentrate sa pag-aaral ko. Kailan ka ba nag-concentrate sa pag-aaral mo? Hindi ako makakain ng maayos. 3 burger patty with rice at siomay nga yung kinain mo kanina eh. Nilantaka mo pa nga yung cheese sa ref. Saan ba ako nagkulang? Ginawa ko naman ang lahat, di ba? Oo nga eh. Sinusundan mo pa nga siya sa bahay nila nang hindi niya alam. Para sa safety niya lang yun. Para sa safety niya o pangarap mo lang talaga maging stalker? Hindi pagiging stalker yun. Pagiging in love yun. Kabag mo lang yan. Tapik-tapikin mo yung tiyan mo para lumabas. Para ka namang di best friend eh. Yung mga sagot mo parang nakakaloko. Ang bigat na nga kasi ng pinagdadaanan mo, gusto mo makijoin pa ako sa'yo. Pinapasaya lang kita, no? Kung gusto mo ako mapasaya, rentahan mo yung puting van sa kanto. Hoy, gusto mong kidnapin si Laura? Labas na ako dyan, ha? Anong kikidnapin? Pupunta tayo sa resort. Magbabayad tayo sa pool na maraming chlorine. Para malunod na yung feelings ko para sa kanya. Corny naman ito. Mabuti pa, alis na nga lang ako. Oy, ito naman no. Binibiro ka lang eh. Nakakainis ka kasi. Parang di ka marunong dumamay. Sorry na.
Sa totoo lang, kaya lang ganito ako magsalita kasi nakukonsensya ako eh. Nakukonsensya saan? Kasi hindi yata ako magaling na tulay. Kung nailakad lang kita ng maayos kay Laura, baka bumigay na yun. Mukhang kinakalawang na ako eh. Huwag mong isipin yun. Dapat nga magpasalamat ako sa'yo eh. Kasi mas nag-e-effort ka pa sa akin sa mga nililigawan ko. Baka nga konti na lang eh. Ikaw na yung sagutin nila. Yuck! Sa bagay, magkaiba ata tayo ng trip sa babae, no? Ano bang trip mo? Anong trip? Tipo mo sa babae. Ang tagal na nating magkaibigan. Di ko pa rin alam kung ano yung gusto mo sa babae. Para ako naman yung maging tulay mo. Huwag na natin pag-usapan yan. Ito naman, maglilihim pa. Ang tagal na nating magkakilala. Gagraduate na tayo ng college pero ni minsan, di pa kita nakitang nanligaw ng babae. Ano ba talaga ha? Sabihin mo na para matulungan naman kita. Dakilang best friend, yan ako kay Paulo Papadudut. Ako yung gumagawa noon ng assignments niya, nag-enroll sa kanya at nagpapakopya tuwing may quizzes at exams kami. Ako rin noon ang nagliligtas sa kanya sa parents niya sa tuwing may ginagawa siyang mali o hindi naman kaya kapag bumabagsak sa klase. Naging tutor na rin niya ako kahit sa mga subject na wala akong kaalam-alam at syempre dakilang tulay sa mga babaeng natitipuhan niya dati pa. Dakilang best friend, yan nga talaga ako kay Paulo. Hindi naman ako nagrereklamo o nagdadamot pagdating sa pagtulong sa kanya. Hanggat kaya ko noon ay ginagawa ko kahit nga yung mga bagay na hindi ko inaakalang kaya ko ay nagagawa ko para sa kanya. Masyado kong pinanindigan na isa kong tunay na kaibigan sa hirap at sa saya, Papadudut. Isa sa mga nakahalata na mga sakripisyo ko ay ang mama ko. Hindi si mama umiimik noong una pero noong napapansin niyang parang hindi na maganda ang epekto ng pagkakaibigan namin ni Paulo ay pumagitna na siya. Bakit ngayon ka lang umuwi? 11:00 na ng gabi ah. Tanod ka? Hindi ko po napansin yung oras eh. Saan ka nga galing? Kanina pang 3:00 ng hapon natapos ang klase mo ah. Kina Paulo po. Kina Paolo na naman. Sinamahan ko po kasi maglaro ng computer games. Di ba pwedeng sa weekend na gawin yan? Ngayong weekday daw po kasi siya malungkot eh. Nakaschedule naman pala. Maliligo na po ako. Bago ka maligo, lumapit ka muna rito. Bakit po? Ikaw ba may plano dyan sa pagkakaibigan nyo ni Paulo, ha? Po? Lahat na lang ng ginagawa mo para sa kanya eh. Di na nga ata best friend ng turing niya sa'yo eh. Para ka ng yaya. Grabe naman si Mama. Tinutulungan ko lang naman po si Paulo. Lalo na ngayon, broken-hearted siya eh. At paano ka naman? Anong paano po ako? Pag naging broken ka sa kanya, sinong tutulong sa'yo? Huwag mong sabihin ako ha, tinatamad ako. Lo, si Mama. Ako? Broken? Yak! Makayak naman do, kala mo naman totoo. Kasi nakakadiri po yung sinasabi niyo eh. Anak, alam ko. Alam na alam ko. Hindi ko po kayo naiintindihan. Alam ko yung tinatago mong feelings para kay Paulo. Lo, si Mama! Lakas ng amats! Baka nga amats lang to. Amats lang siguro yung nakikita kong ID ni Paulo sa ilalim ng unan mo. Ma! Amats din siguro yung naririnig ko sa'yo sa gabi. Yung inaamin mo yung feelings mo para kay Paulo habang nasa harapan ng salamin. Amats nga siguro yun. Si Mama naman eh. Amats din siguro yung nabasa ko sa pinilas mong page sa diary mo. Yung sinulat mo na sana hindi na lang kaibigan ng turing sa'yo ni Paulo. Na sana babae ang tingin niya sa'yo. Babaeng pwedeng mahalin. Amats din pala yun. Please, Ma. Huwag niyo sasabihin kay Paulo yan ah. Wala naman akong balak sabihin. Ikaw ang dapat magsabi. Ayoko nga. Secret na lang lahat? Ganon? Kunwari best friend pero deep inside gusto magpasyota? Okay naman po kahit best friend lang. Nek-nek mo, papunta ka pa lang, nakailang round trip na ako. Hindi naman po kasi madali ito, Ma. At mas madali ba kung ililihim na lang lahat ng nararamdaman mo?
Pag-isipan mong mabuti. O siya, maligo ka na. Amoy nag-overheat na computer ka na. Hindi ko naitago kay Mama ang totoong nararamdaman ko kay Paolo, Papa Dudut. Naisip kong kailangan ko rin ng mapagsasabihan ng feelings ko sa best friend ko. Nahirapan na rin kasi akong isolo yon, kaya natuwa ako kahit papaano na nandyan si Mama para tulungan akong iproseso ang nararamdaman ko. Pinayuhan nga ako ni Mama na bawasan na ang pakikipaglapit kay Paolo. Sinabi ni Mama na mas lalalim lang ang feelings ko sa best friend ko kung patuloy ako sa pag-alalay sa kanya. Hindi ko sinunod ang gustong mangyari ni Mama. Sinabi ko sa kanya na kahit naman hindi malaman ni Paolo ang feelings ko sa kanya, ayos lang. Genuine naman noon ang kagustuhan kong maging best friend ni Paolo. Oo, aminado naman ako dati na masakit talaga, na hanggang doon lang kami. Pero may parte sa puso ko na tanggap na yung sitwasyon ko. Nasanay na ako, Papa Dudut. Hiniling ko na lamang na wag niyang malamang mahal ko siya kasi hindi pa ako handang aminin lahat ng yon sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Parang nakakaloko naman ang tadhana. Habang pilit ko noon na nilalabanan ang nararamdaman ko para sa kanya ay saka naman lalong lumalim yon. Natakot na nga ako dahil baka magkatotoo yung sinasabi sa akin ni Mama na hindi na ako makakaahon pa dahil masyado ko nang nilubog ang sarili ko sa kanya. Mas lalo pa ngang naging komplikado ang lahat nang pumasok sa eksena ang bago kong kapitbahay na si Sonia. Napakaganda ni Sonia, Papa Dudut. Kung tibo nga lang talaga ako baka nagustuhan ko na siya. Malaki ang hawig niya kay Kailin Alcantara lalo kapag nakangiti siya. Kaya hindi ko masisi noon si Paolo kung mabilis siyang na-fall kay Sonia. Unang beses lamang niya itong nakita ay kinulit nga kaagad ako ni Paolo noong nakita niyang kausap ako ni Sonia. Hindi na niya ako tinantanan hanggang sa pumayag akong tulungan siya para maligawan na si Sonia. George, O bakit? tulungan mo ako. Anong assignment na naman ba? Bigay mo na lang sa akin at isasabay ko na sa gagawin ko mamaya. Hindi tungkol sa assignment. O saan pala? Kay Sonia. Yung maganda mong kapitbahay. Alam mo na kagad yung pangalan ha? Alam mo naman ako kapag interesado ako sa babae. Inaalam ko lahat. Inalam mo rin ba na may boyfriend si Sonia at malapit na silang ikasal? Yan ang una kong chinek at nalaman ko. Single siya at never pang nagkaroon ng boyfriend. May boyfriend yun. Mas gwapo pa sa'yo tsaka mayaman. Mas magaling ka pa sa akin nakausap ko yung kasambahay nila. Di okay. Pero maarte yung Sonia na yun ha. Paalala lang. Di ba mahina tolerance mo sa mga babaeng maarte? Kung kasing ganda lang naman ni Sonia, kahit minuminuto pa siyang mag-inarte, mapopol pa rin ako paulit-ulit. High maintenance yun. Di mo kakayanin lifestyle niya. Kawawa ka lang. Ano bang high maintenance? Na-stalk ko na Facebook niya. Sobrang simple lang na babae. Kaya ako nga nagustuhan eh. Mukhang madali lang pasayahin. Mukhang madali lang makontento. Ay, Sonia. Akin ka na lang, please. Tigilan mo na nga yung illusion mo. Alam mo, kanina mo pa ako kinukontra eh. Halata ba? Alam ko may pagkanega ka. Pero baka naman pwedeng isang tabi mo muna yan at tulungan mo na lang ako sa kanya. Please? Ha? Bakit ako? Kasi best friend kita. Saka madalas ikaw naman talaga ang tulay ko, di ba? Saka nakakausap mo siya lagi eh. Madali mo na lang akong mailalakad sa kanya. Ikaw pa ba? Ay naku, Paolo, pass na ako dyan. Marami akong kailangan gawin. Inaasikaso ko pa Sige yung... na, please, George. Please. Bihira lang ako humingi ng pabor sa'yo. Biro! Okay, sige. Madalas akong humingi ng pabor sa'yo. Pero sana wag mo naman akong tablayin ngayon. Tulungan mo naman ako. Kahit ngayon na lang. Last na to. Gusto ko talaga si Sonia eh. Ganyan din yung linya mo sa mga babaeng nagustuhan mo dati, di ba?
Hirap ng paniwalaan, sa totoo lang. Kahit ngayon ka na lang maniwala sa akin. Pero Paolo… Sige na naman, George. Para naman tayong di mag-best friend eh. Nakakatampo ka. Dati naman payag ka lang ng payag. Di ka marunong humindi sa akin. Kaya nga sa lahat, ikaw yung pinakamahal ko eh. Pinakamamahal mo? Oo, pinakamahal na kaibigan. Ah, okay. Okay? Ibig sabihin payag ka na? Oo na. Nice! Sabi ko na eh. Di mo talaga ako matitiis. I love you, George. I love you talaga. Wala nang bawian ha. Nakaliti ako noon nung sinabihan niya ako ng I love you, Papa Dudut. Kahit nga mahal niya lang ako bilang kaibigan ay tinanggap ko na yon, at least mahal niya ako, hindi ba? Natangahan na rin ako sa sarili ko kasi hindi ko naman dapat ginagawa yon. Pinasakitan ko lamang ang sarili ko at alam kong mali yon. Hindi ko lang talaga nagawang tanggihan yung hiling niya kasi ayokong sumama ang loob niya sa akin. Kaya naman kahit labag sa kalooban ko ay inilakad ko si Paolo kay Sonia, Papa Dudut. Inaya ko si Sonia na pumunta sa mall para magawa ko na yung planong ilakad si Paolo sa kanya. Agad namang sumama sa akin si Sonia at na-excite pa ito na makabanding ako. Siya pa nga yung nag-offer naman libre dahil kukuha lang daw niya or kakakakuha lang daw niya ng allowance niya galing sa parents niya sa UK. Natuwa ako kasi hindi mahirap kausap itong si Sonia. Naisip ko na madali ko lang talagang maibebenta si Paolo sa kanya. Nakonsensya pa nga ako ng kaunti nang maalala ko na medyo sinaraan ko nga pala siya kay Paolo. Nagselos lang naman ako at normal lang namang makaramdam ng ganon kapag nagmamahal ka, hindi ba? Alam mo, puti na lang inaya mo akong mag-mall. Ang tagal ko na kasing gustong gumala eh. Pwede ka namang mag-mall mag-isa. Gusto ko kasi may kasama. Para ka palang yung best friend ko eh, si Paolo. Hindi rin makapunta ng mall mag-isa. Alam mo, bagay kayong magkasama. Siya ba yung kasama mong nag-bike last Sunday? Yung kaway ng kaway sa akin? Oo, siya yun. Pagpasensyahan mo na yun ha. Kala niya yata eleksyon eh, kaya sobrang friendly. Pero friendly talaga yun kahit hindi eleksyon. Kahit mahal na araw, friendly yun. Okay. Minsan nga sa sobrang pagiging friendly niya nafo-fall ang karamihan sa mga babaeng kinakaibigan niya. Pero hindi siya paasa ha. Sadyang malakas lang yung sex appeal niya. Mukhang palikero? Uy, hindi Akala mo lang yun. Marami nagkakagusto sa kanya pero minsan lang yun ma-in love. Pag na-in love pa yun, naku, buhos na buhos. Eh ikaw, paano ka ma-in love? Ako? Di ko pa alam eh. Paanong di mo alam? Di ka pa ba nai-in love? Parang hindi pa. O sige, ganito na lang. Anong klaseng tao ang magpapa-in love sa'yo? Hala, bakit naman biglang ganyan yung tanungan? Bonding nga natin to, di ba? Dali, kwento na. Wala naman akong dapat ikwento kasi hindi ko naman alam kung ano ba yung love-love na yan eh. O sige, mas simplehan na lang natin ha. Ano ba yung tipo mo sa isang tao? Teka, parang ang hirap Siguro naman nagka-crush ka na. Alalahanin mo lahat ng katangian na nagustuhan mo sa naging crush mo. Tapos, yun na yun. Dali na. Gusto ko yung nakakasundo ko sa lahat ng bagay. Yung masaya kasama, puro tawa, ganun. Tapos yung mapapasaya ko lagi. Yung tipong ako yung laging magpapangiti sa kanya. Yung kaya ko siyang patawaning lagi, ganun. Parang ang sarap mo naman palang mahalin, no? Swerte naman ang magiging karelasyon mo. Pero alam mo kung merong mang masarap mahalin? Si Paolo yun. 5-star review lagi yun sa mga ex niya. Perfect na boyfriend talaga. Lahat ng kailangan mo, ibibigay niya. Kanina mo pa pinibenta si Paolo sa akin Yung mga linya mo, parang pang TV commercial Hard sell kung hard sell. Parang binibentahan mo lang ako ng sabong panlaba. Oo, hindi naman. Sinasabi ko lang.
Nagkataon lang na na medyo may connection yung sinasabi mo kay Paulo. Kala mo ba hindi ko nahahalata? Alam ko namang plano mong ilakad si Paulo sa akin eh. Halata na ba masyado? Hay nako, halatang halata. Sorry na. Okay lang, pero last na yan ah. Anong last na? Huwag mo nang ilakad si Paulo sa akin. Ayoko sa kanya. Pero Sonia. George, ayoko sa best friend mo. Sabihin mo na yan sa kanya. Oh, tara na sa department store. Libre kita ng polo shirt. Hindi ko alam noon kung ano ang mararamdaman ko. Nalungkot ako dahil hindi ko magad si Sonia sa paglakad ko kay Paulo. Natuwa din ako dahil nalaman kong hindi interesado si Sonia kay Paulo. Pero mas nang ibabaw sa akin ang lungkot kasi alam kong nabigo ko si Paulo. Yun pa naman ang pinakaayaw kong mangyari sa akin dati. Yung hindi ko matupad yung gusto ng best friend ko. Hindi ko noon alam kung paano sasabihin kay Paulo na ayaw sa kanya ni Sonia. Hindi ko sinabi kagad sa kanya yung mga sinabi ni Sonia dahil naghahanda pa ako. Naramdaman ko naman na gusto talaga ni Paulo si Sonia. Kay Sonia labang siya tinamaan ng ganon. Kaya gusto ko sana siyang matulungan. Pero wala na akong magagawa kung mismong si Sonia na yung nagsabi na hindi niya gusto si Paulo. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kay Paulo papadudot, sinabi ko sa kanya na may pag-asa siya kay Sonia. Nakita ko kung gaano kasi si Paulo nang sabihin ko yon sa kanya at nakonsensya ko dahil alam kong pinapaasa ko lamang si Paulo sa wala. Hindi ko lang kasi siya kayang harapin noon at sabihin sa kanya ang katotohanan. Mas nasasaktan kasi ako sa tuwing nakikita ko siya noon na durog at malungkot. Naisip ko na baka magawang ko pa ng paraan yon at naisip ko ngang maghanap ng ibang babae na higit pa kay Sonia. Baka sakaling mabaling yung nararamdaman ni Paulo sa iba kung mas maganda, mas sexy at mas mabait yung makikilala niya. Iniwasan ko na rin si Sonia. Ang huli naming pagkikita ay noong nasa mall pa kami. Nainis kasi ako sa kanya dahil nire-reject niya si Paulo. Naiinggit din ako kasi ang tagal ko ng pangarap na ako ang mahalin ni Paulo pero hindi naman yon nangyayari. Samantalang si Sonia binabaliwala lang niya ang feelings ni Paulo. Ang unfair ng mundo. Ilang beses na nagchat-chat at tumatawag si Sonia sa akin noon para makipagbanding sa akin pero hindi ako sumasagot. Kapag nagpupunta naman siya noon sa bahay ay nagtatago ako. Gusto ko na iparamdam sa kanya na ayoko siyang kasama at ayoko siyang makita pero mukhang hindi siya manhid. Mukhang hindi siya manhid, Papa Dudut. Sino yan? Ikaw ba yan? Uy! Sonia! Hi! Bakit nandito ka? Paano ka nakapasok sa bahay namin? Pinapasok ako ng mama mo. Okay lang bang pumasok dyan sa kwarto mo? Uy, teka, huwag ka munang pumasok. Sandali. Ano muna yung kailangan mo? Marami kasi akong gagawin eh. Sabi ng mama mo nagkukulong ka lang naman daw sa kwarto. Dahil busy ako, marami akong ginagawa. Ano ba kasing kailangan mo? No time, Sini. Libre ko. Ayokong lumabas. Okay. Pwede namang manood na lang tayo ng TV dito sa kwarto mo. Ayokong manood ng kahit na ano. Okay. Tambay na lang ako rito. Marami pa akong gagawin, Sonia. Hindi naman kita iistorbohin. Kung gusto mo, pwede pa kitang tulungan eh. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Gusto ko mapag-isa. Kaya kung wala kang ibang sasabihin… Bakit mo ko iniiwasan, ha? Ano? Ilang weeks mo na akong pinagtataguan. Wala ka namang utang sa akin para iwasan mo ko. May ginawa ba akong mali sa'yo? Wala ka nagawang mali. Busy lang talaga ako. Alam mo, nakakainis ka. Kuklosin mo ko tapos nung nasanay na ako na lagi kang kasama, bigla kang magbabago. Bakit? Obligasyon ko ba na dapat lagi kitang samahan? Ang sakin lang, dapat hindi mo na lang ako kinaibigan kung hindi mo naman ako kayang panindigan. Anong paninindigan ko?
Labo mong kausap ah. Mas malabo kang kausap. Alam mo, mabuti pa umalis ka na. Nakakasira ka ng araw eh. Hindi ako aalis. Umalis ka na bago pa... Uy! Bakit mo ko hinalikan? Para malaman mo kung ano yung dapat mong panindigan. George, mahal na kita. Pero Sonia... George! Anong ibig sabihin nito? Paulo? Papadudot bisexual si Sonia. Hindi ko yun nakita sa kanya noong nagkakasama pa kami. Kaya naman nagulat ako nang inamin niya na attracted siya sa akin, kaya pala wala siyang pakialam noon sa mga pagrereto ko kay Paulo. Dahil sa akin pala nagkakagusto si Sonia. Hindi ko man lang naramdaman na fall na pala siya sa akin. Masyado kasi akong nag-focus sa pagiging tulay sa kanila ni Paulo. Kaya pala naging madalas noon ang pag-chat ni Sonia sa akin at pagbibigay ng mga regalo, at kaya pala lagi niyang tinatanong sa akin dati yung mga gusto ko sa relasyon dahil balak pala niya akong ligawan. Noong hinalikan ako ni Sonia ay nagulantang ang mundo ko, Papa Dudut. Doon ko po na-realize na talagang babaeng babae ako at si Paulo talaga ang gusto ko. Yun nga lang, parang nakakaloko ang tadhana dahil yung paghalik pa ni Sonia sa akin ang inabutang eksena ni Paulo. Nakita ko kung gaano siya nabigla sa naabutan niya sa amin ni Sonia. Kinabahan ako lalo na noong nakita ko ang galit sa mukha niya. Nag-walkout siya at dali-dali ko naman siyang hinabol. Hindi ko na inalala pa si Sonia na naiwan naman sa loob ng kwarto ko, Papa Dudut. Sandali lang! Sinabi ko bang sumunod ka? Mag-usap tayo. Wala tayong dapat pag-usapan. Traidor ka. Hindi ako traidor. Eh anong tawag mo sa nakita ko? Hinalikan mo si Sonia. Hinalikan mo yung babaeng gusto ko. Di ba nilalakad mo ako sa kanya? Kaya pala walang nangyayari sa paglakad mo sa akin kasi sinulot mo na pala. Hindi ko siya sinulot sa'yo. At saka hindi ako humalik sa kanya. Siya yung humalik sa akin. Bakit ka nagpahalik? Alam mong gusto ko siya. Nabigla rin naman ako sa ginawa niya eh. Hindi ko inaasahan. Ha! Kaya pala sinisiraan mo siya sa akin kasi ikaw naman pala tong may balak sa kanya. Kaya naman pala di ka na rin nag-update sa akin tungkol sa kanya. Kasi siguro, busy ka na. Busy ka na, nakasama siya. Siguro matagal na kayong magkarelasyon, no? Nililihim niyo lang siguro sa akin. Pinagmukha niyo akong tanga. Hindi, Paulo. Walang kami. Ayoko nang maniwala sa'yo. Traidor ka. Mula ngayon, magkalimutan na tayo. Paulo, makinig ka. Sandali lang naman. Huwag mo nga akong hawakan. Sana masaya ka na ngayon. Magsama kayong dalawa ni Sonia. Nandidiri ako sa mukha mo. Gusto kitang duraan sa sobrang galit ko sa'yo. Wala kang kwentang tao. Wala kang kwentang kaibigan. Walang kwentang kaibigan? Wala akong kwentang kaibigan sa'yo, Paulo? Matapos lahat ng ginawa ko para sa'yo? Ang dami ko sinakripisyo at ginawa para sa'yo. Tapos sasabihan mo ako ng ganyan? Pandidirihan mo ako dahil lang sa isang babae? Wala akong pakialam sa'yo. Mula ngayon, patay ka na sa akin. Patay na ako sa'yo? Ako? Na walang ibang ginawa kundi tulungan ka kahit ang hirap, kahit ang sakit. Yung taong walang ibang ginawa kundi mahalin ka ng totoo. Ganun na pala yung pagmamahal mo sa kaibigan, no? Yung aahasin mo yung taong gusto niya. Paulo, mahal kita. Hindi bilang kaibigan. Mahal kita. Mahal kita. Anong sinasabi mo, George? Mahal kita. Dati pa. Paulo, may pag-asa bang mahalin mo rin ako? Naguguluhan ako. George, mas lalaki ka pa kaysa sa akin. Paano mahal mo ako?
Babaeng babae ako, Paulo. Oh, yung pananamit ko, yung pananalita ko, yung mga gusto ko puro pang lalaki, pero pusong babae ako. At alam ko yung puso ko, ikaw lang yung gusto. George, hindi ko O alam. ngayong alam mo na, pwede na ba? Pwede bang tingnan mo naman ako bilang babae? Yung babaeng pwede kang mahalin? I'm sorry, George, pero... Ay, oo, mahal kita. Pero bilang kaibigan lang. Mapag-aaralan naman yun eh. George, hindi! Malabo! Hindi ko nakikita sarili ko na maamahalin ka ng higit pa sa kaibigan. Papadudod para akong sinampal ng ilang ulit sa pag-reject ni Paulo sa akin. Nanliit ako dahil pinilit ko pa ang sarili ko sa kanya kahit naging klaro naman siya na hindi niya ako pwedeng magustuhan. Sa sobrang hiya ko napatakbo na lamang ako palayo sa kanya at nagmadali akong umuwi para umiyak. Naabutan ko si Sonia sa kwarto at hindi na ako nakapag-isip noon at hinalikan ko siya. Sinuklian naman niya yon ng mas malalim pa na halik. Hindi ko alam kung bakit pumasok sa utak ko noon na halikan siya, Papa Dudut. Siguro gusto ko lang na gumaan ang pakiramdam ko. Gusto ko lang sigurong maramdaman ako naman yung pasasayahin. Sa kabila ng mga dahilang nabanggit ko ay hindi ko na alam basta ginawa ko na lang na halikan si Sonia. Yun na ang simula ng relasyon naming dalawa. Naisip ko na baka nga para sa babae ako. Naisip ko rin na totohanin na lamang ang iniisip ng ibang tao sa akin na isa akong tibo. Pinanindigan ko na lamang yon, Papa Dudut. Sinubukan kong mahalin si Sonia, mas lalong nagalit sa akin si Paulo nang nalaman niyang kami na ng babaeng kinakabaliwan niya. Naging dahilan na rin yon para tapusin na niya ng tuluyan ang friendship namin. Nasaktan po ako sa desisyon niyang yon pero tinanggap ko yon. Pinagpatuloy ko na lamang ang relasyon ko kay Sonia dahil mabait naman siya at nararamdaman kong mahal niya ako. Naisip kong doon na lang ako sa taong mahal ako, at least hindi nila ako sasaktan tulad ng ginawa ni Paulo sa akin. Nang tumagal nagustuhan ko na rin ang presensya at pagmamahal ni Sonia. Napamahal na rin ako sa kanya. Pero aminado akong hindi kasing tindi noong nararamdaman ko para kay Paulo yon. Sa ngayon maglilimang taon na ang aming relasyon at stable naman ang lahat. Nagkakagusto pa rin naman ako sa mga lalaking nakikilala ko pero umiiwas na ako dahil committed na ako kay Sonia. Pero hindi naman ibig sabihin noon tuluyan nang nakasara ang puso ko sa mga lalaki. Kung sakali mang hindi kami mag-workout ni Sonia, Papa Dudut, pwede pa rin naman akong sumubok magmahal ng lalaki kung meron mang darating. Sa ngayon masaya na ako at kontento naman ako kay Sonia. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking liham. Naway sana'y meron po kayong natutunan sa aking kwento ngayong araw na ito. Ang inyong kapuso at kabarangay,